Ibasura na ang anti-cybercrime law. Yan ang hiling sa mga maestrado ng ilang grupong tutol sa batas sa isinagawang oral arguments kahapon. Marami raw malabong probisyon ang kontrobersyal na batas. Kabilang na sa kanilang binatikos ay ang nakasaad tungkol sa e-libel, cybersex at ang mas mataas na parusa sa mga lalabag sa anti-cybercrime law. Tinalakay din ang pagkaroon ng kapangyarihan ng gobyernong mangolekta ng traffic data at mag-restrict o mag-block ng mga website na lumalabag sa batas. Ang panawagan sa Korte Suprema na ibasura na ang anti-cybercrime law. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para sa ating talakayan, kasama natin sa studio, human rights lawyer, si Atty. Julius Matibag. Isa po siya sa mga humarap sa mga maestrado kahapon para hilingin ang pagbasura ng anti-cybercrime law. Magandang umaga, Atty. Matibag. Welcome po sa talakayan. Okay, pakwento naman, ano bang nangyari? Ano yung laman nung pagharap mo kahapon doon? Anong naobserbahan mo? Igan, 5 issues yung tinalakay kahapon sa Supreme Court. Sa oral arguments. Unang-una yung tungkol sa cyber libel. Pangalawa yung pagpapataw ng mas mataas na parusa kapag ginawa mo yung mga krimen sa Revised Penal Code o sa iba pang batas at ginamitan mo ng Information Communications Technology at ikaw ay naparusahan sa sa cybercrime law, maaari ka pa rin ma-prosecute sa iba pang batas. Pangatlo, parang yung doble. Doble, oo. Pangatlo yung tinatawag na takedown clause. Maaaring mapatanggal ang iyong website o account o mobile account. Pangatlo yung pagkuha ng traffic data ng walang warrant o court order. At panglima yung aiding or abetting at saka attempt sa paggawa ng cybercrime. Pero kahapon mga petitioner pa lang yung pinakinggan. Wala pa yung kabilang panig, no? Pero si Chief Justice Sereno mismo, nakuhanan ng pahayag na ang gusto niya i-focus dito, kaya kailangan ng batas, yung cyberbullying. Kayo ba pabor doon na ang anti-cybercrime law, wag ibasurang ng buo, kundi palakasin pa yung ibang provision labang kunyari dito sa unahin ko cyberbullying, pabor kayo doon. Okay. Hacking. Okay. May binabanggit pa yung mabigyan ng protection din yung mga responsible user sa identity theft, data interference. Alam mo, may mga virus o kaya yung gamit yung credit card, yung aagawin yung account number mo. So, doon sa ganung perspektibo, pabor kayo doon. Wala tayong problema na kinakailangan ng isang legislative act para mampatan yung ganong mga klase ng socially harmful conduct na tinatawag. Pero ibang issue yung cybercrime law. Dahil dito sa cybercrime law, lahat na lang ng klase ng aktibidad ay nais nilang parusahan. Hindi ba nakapokus lang sa e-libel yung argumento? O mas malawak pa yung nakikita? Mas malawak yung... ang e-libel ay isa lamang sa mga probisyon ng cybercrime law. Kasi ang sinasabi doon, Atty., di ba, parang ito na yung sisikil, no? Sa mga... yung kalayaan makapaghayag ng mga netizen na tinatawag. Oo, dahil sa mahabang panahon ay nakita natin sa totoong kalagayan na ang libel ay ginagamit na tool for persecution and harassment, lalong-lalo na ng mga politiko laban sa mga journalist at mga mahayag. Okay, bigyan natin pagkataon si DOJ Assistant Secretary Geronimo C. ay nasa linya po natin. Siya po ang Chairman ng Office of Cybercrime ng DOJ. Asek C, good morning! Good morning to you. Opo, at nandito si Atty. Matibag. Asek, meron man dapat ipangamba itong mga kabataan, no? Lalo na itong sektor na ang buhay nila nandito sa internet, kaugnay ng anti-cybercrime law. May dapat ba silang katakutan? Salamat sa tong. Yung unang hirit ko naman ay dapat intindihan muna natin kung ano yung batas, no? Na yung Cybercrime Prevention Act ay hindi naman nakatutok sa mga ganyang issue. At instead of going for mga slogans, yung mga tinatawag na soundbites, element of free speech,
tingnan mo natin maigi, ano ba talaga yung mga provision. At kung libel naman ang pinag-usapan, ay hindi naman bago yung provision yan, at malinaw na nalabas kahapon na the revised penal code, nandun na yung provision ng libel. So, hindi naman nagbago ang ating regulatory landscape dito sa free speech. Okay, so kung mag-propose sila ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa Estado, hindi ito magagamit naman para sikilin sila, ASEC. Oo, kasi hindi lang naman, this is not a tool lang naman na sinasabing politicians are being used, whether rightly or wrongly. In fact, recently nga, yung GMA 7 para Labati, license din naman ginamit ng network. No? So, yung pag-tweet niya. Oo. In fact, public figures like anchors, even newscasters, ay posibleng biktima ng tinatawag na malicious invitation. So, posibleng yan mangyari kung maski kanino. Yung pag-aabuso ng batas ay pwedeng mag-abuso maski kanino. At yung only response is the vigilance of all. Yun naman ang alam natin, di ba? Okay. Bantay natin sarili. Yung pag-like daw sa Facebook at yung pag-retweet ng mga Twitter na sinasabing libelous din ng pahayag, pwedeng sampahan ng krimen ba yun? Ano bang sinasabi ng batas dito? We have said that before, dun sa forum natin sa DOJ last year, na parang meron kang binasang newspaper article, no, na libelous. Tapos, pinasa mo sa katabi mo, pinasa mo sa kaibigan mo. Oh, sabi mo, pakibasa nga tong article, pakibasa nga to. Ito yung sinasabi, na yung libelous. Yung pagpasa ng newsprint or article, sa palagay natin, kasama ka ba dun sa libelous statement? Siguro hindi naman. So, walang intensyon mag-block kayo ng mga walang intensyon mag-block kayo ng mga website kung hindi ito pabor sa gobyerno, ASEC? Wala. Hindi talaga. Then, so magkaiba talaga ng mga pananaw, ano? Kailangan talaga magkaroon ng isang dialogue pa na maliwanagan dun sa intensyon ng mga provision dito. Tuloy-tuloy naman nating dialogue kasama sa mga stakeholders. Hindi naman talaga nawawala yan. Okay. Especially under the President. Okay. Habang nag-aabang tayo sa Korte Suprema. Maraming salamat po, ASEC. Thank you. Bye-bye. ASEC Geronimo C. ng DOJ. Attorney, so kailan yung susunod na mga dito? Ang susunod na oral arguments ay sa Next week ba? next week, sa susunod na Martes, at ang Solicitor General naman ang magkasalita. Pero gusto ko lang sabihin, Igan, na masyadong malawak ang sinasakop nitong batas na ito. Maaaring sinasabi ni Assistant Secretary Geronimo C. yung ganon, na maaaring walang pag-abuso mangyayari, pero sa kalagayan ng lipunan natin ngayon, hindi niya kayang bigyan ng kasigurahan iyon dahil maging ang mga piskal at prosecutors ay iba't iba ang mga pananaw. Hindi ko alam paano habulin kunyari nasa Amerika yung Pilipino na nag-like Hindi ko alam paano masasakop nung nandito yung batas kasi, di ba? Okay, maraming salamat. Human Rights Lawyer Attorney Julius Matibag. Yan po ating talakayan